Ay, andito ako sa magandang lugar sa buong Pilipinas. Okay. Dahil mapansin nyo, ito ay lugar ng mga taong masisipag. Pansin nyo yung mga bahay at saka mga lowland terraces. Okay, binabati ko po ang Alpay Parwan family. Ganun din po ang si Brother Danny Mangada. Yun, Haradura family. Pastor Lopez and family, Pastor Regio Coma and family, Preacher Laiban, at siyempre si Ma'am Joby Ballesteros Chupilo, si musician Banaya Metante, at saka si Ma'am Elvira Presto. Nandiyan na kayo ha. So, Trantay lesson natin. Lesson natin ay matatagpuan sa Jonah 3:1. Ayun, salamat po sa mga Bautista Malanot family sa ating lesson. Kung nandiyan kayo, ay punta tayo sa Jonah 3:1. Sino bang sumabit dito sa akin? Diyan pa yata pagsimento ko sa anapatan. Okay. Okay, nandyan sila. Salamat, mapansin nyo. Ang aking background ngayon ay talaga green grass. Tinuloy nila. Basta Magigan, salamat nandiyan ka. Pinagpe-pray kami. At maraming sa mga pagulayan na Bukels family. Ayan. Salamat, Pastor Bukel. At tinulungan mo ako. Naghalo ng semento kanina. Kami Pastor Jason. Ha? All right. Ready? Ready na kayo? Magandang lesson natin ngayon. Instruments pa rin. Ready, read. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Say, I want you to understand the word second time. Ano ba? Second time. Okay? Ibig sabihin, Jonah ay nag-backslide. Pero sabi ng Diyos, gusto pa rin kita gamitin, Jonah. Kaya maganda ako ng isda na lululong sa iyo. Ano? And then mismo, dali kita doon sa lugar na ayaw mo puntahan. Kasi may mga tao doon na ngailangan. Narinig nyo, mga kapatid. Salamat po Del Pilar at De La Cruz family. Diyan sa Piak. Now, ang lesson natin kung tag-take notes kayo, I will talk about Peter. Kasi tapos na tayo kay Paul, di ba? Diyan na si Tejano. Matinding pagbuhos ng simento niya kanina. At happy birthday muli kay Ma'am Remy Caleda Pawig. Happy birthday, sister. Happy birthday. At happy birthday kay Pastor Reggie Acoma. Ayun, birthday niya ngayon July the 4th. Hindi. June the 4th pala. Happy birthday, Pastor. Diyan ka na nag-birthday sa Apusing, West Alcala, Cagayan, Philippines. Okay, salamat. So, itong lesson natin about Peter, ang lesson natin. Kaya lang ang text natin kanina ay about Jonah being called to do God's mission for the second time. Kasi nag-backslide siya. Ayaw niya. Sabi niya, mahirap ang ministry. Mahirap pupunta dyan sa bundok dyan. Oo, dyan sa likod ko dyan sa likod ko. Ang dami pang village yan. Mapansin nyo rito sa likuran ko, maraming village dyan. Sabi ng isang Jonah, kahirap punta dyan. Ang mga salita ng mga tao dyan hindi ko maintindihan. Kaya, di alamin mo, alam mo yung sekreto niyan. Pagpunta mo sa lugar, pakinggan mo yung mga bata. May mga bata na magsasabi na ganito, gano'n. Marunong magtagalog. Sabi mo sa bata, ano yung good morning? Kaya, snack. May napayal, gawro, dyan di at least maintindihan. Di ba? Di ba, Ma'am Nitsi Florian Tulawan? Tingnan mo yan. Ngayon, si Peter, alam niyo, pinagkaila si Jesus Christ, di ba? So, punta tayo kay Peter mamaya. So, kung sino man nakikinig sa akin, na sila ay katulad ni Jonah na ayaw ko sa ministry, ayaw ko mahirap, ayaw ko punta doon sa mahirap na lugar. Gusto ko yung lowland o kaya yung lugar na may ilaw, ganun. Meron mall, meron bangko, ganun. Pero pupunta ka sa
bundok na yan, oh. Kaya makuha mo doon, mga gorilya, mga unggoy nandun. Sabi nga, Pastor Tamitante, nagdala ka pa ng unggoy dito, marami ng unggoy dito. Yung iba na nga, gorilya, sabi daw kay Ma'am Dottie. Yun. Nanonood pala si Ma'am Dottie. Hello. Okay. So, punta tayo kay Peter mamaya. Pero ang lesson nga natin ay Peter, the man who was given a second chance to be used by God. Ulitin ko Peter, the man who was given a second chance to be used by God. Mantaki mo yan? Or to serve God. Now, pray na po ako, maaring meron dyan na nag-backslide ng lamig ayon sa Panginoon, tapos nagka-pandemic, mas lalong nainis sa Panginoon. Bakit Panginoon? Mas lalo, parang ako lang tinatamaan ng ganito. Ay, huwag kayong magalala. You know why? God is with you through thick and thin because He said, I will never leave you nor forsake you. Ganun po ang Diyos natin. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you for your grace, your riches in mercy, that through the day, Lord, yes, we were able to work hard, yet we enjoy because we do it for you, Lord Jesus. Thank you for supplying the need, the financial, to buy all the materials, and bless the men as they work tomorrow. Because I know that I have nothing to do anymore. Therefore, I just entrust the work in Patan with Pastor Bukel and Pastor Hernandez because they are the ones who can dictate what to do on Saturday and also on this coming Monday. So bless us now, and we'll pray that we'll use your finances for the glory of God and Him alone. None of us, Lord. And thank you because we are able to give finances to those who work today. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat po sa Kaalim family. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Sumabit yung semento dito. Ayun, si Pastor Bukel nanonood. Mantakin mo nga naman. 7 semento ang hinalo namin ni Pastor Jason. Siyempre, 3 kanya 3 pangalan nito. 3 Bilbaro yun. Pero madali lang. Kasi masaya kami. Maya-maya, ikawalong bag na, bumabas Pastor Bukel siya na. Pero enjoy namin kasi nakakaintindihan kami Pastor Bukel, Pastor Hernandez, Pastor, pagdating sa paghahalo ng simento, masaya kami kasi exercise yun At saka hindi namin binibigla yan. Yung pang ini-enjoy namin. Ganun ho yan. Kaya kayo dyan na nanonood, you can enjoy your work. Tulad pagluluto. Tulad yan, nagluto na naman ako. Enjoy ko yan para kainin nila. Nagluto ako ng, may minatamis na saging. Nanonood. Nanonood si Realaya ha. Bukas sasama ka para kakain ka ng saging na tamis. Hello, May. Nandyan si May at saka si Ma'am Eileen Bautista. Pagpalain kayo ng Diyos. Okay. Ako'y nagpapasalamat na God is a God of second chance. Kasi kung hindi, baka wala na ko rin dito ngayon. Totoo yan mga kasama dahil ganito yan. Tayo rin may mga blunders. No one, sabi ko nga sa mga pulis, no one is perfect. There are times na we blunder. We fail. But remember, failure is not defeat until you stop trying. Sabi nga ng Proverbs, diba? Chapter 24:16. Ang sabi niya, a man can fall 7 times and rise it up again because the Lord is there to pick him up. Ito nga si Jonah, di ba? Talagang inahon ng Diyos.
ito si Jonah. May sabi ko sa inyo. Salamat tayo. Ngayon, punta tayo kay Peter. Dahil si Peter, nagpagamit uli sa Diyos. Pero here are some realities that we can see in the blunders of Peter. Maaring meron akong kausap ngayon sa oras na ito. Na nagkaroon kayo ng blunder. Sino bang walang blunder? Sabi ka, Pastor Tom, Pastor Ligasi, bakit na-stress ka na naman? Sabi niya. Pastor Tom, naintindihan niya kung ma-stress. Paano ka naman hindi ma-stress, Pastor Tom? Hindi nasunod yung drawing. Nag-drawing na nga ako. Hindi pa sinunod. Sige nga. Ay, mga kapatid. Sana naintindihan niyo bakit may mga blunders tayo. Bakit? It's because gusto mo na, siyempre ikaw ang authority, gusto mo ikaw masunod. Pero hindi nasunod eh. Di iyak na lang ako, di ba? Ay, ayaw ko nang iyak kasi baka may iyak dyan. Di ba, May? Ay, wala nang luha ito si May. Ubos ng luha niya. Di ba? Di ba, Ma'am Ria? No, ayan, oo. Naintindihan ni Banaya yan at saka si Jessa. Ayan. Wala nang mga luha mga ito eh. Natuyo na. Dahil siyempre, tapos na ang laban. Ayun, ganun yun. Alam mo kung tapos ng laban, di ba? Ganun ho yan, mga kapatid. So, nandirito ako magsasabi sa inyo na ang Panginoon nandyan para bigyan kayo ng lakas ng loob. Dahil may second chance. Di ba nabasa nyo? Basahin natin uli. Baka wala pa kayo kanina nung nabasa namin o kayo yan na late kasi kayo eh. Jonah 3:1. At punta tayo kay Peter after this. Basahin nyo. Ayun, basahin ni Pastor Darwin. Sige nga, Pastor Darwin. Nalala mo yan, Pastor Darwin alam ni Ma'am Joby Balesteros Chopilo. Taga Santo Niño ka eh. Ay mabuti na lang nakinig ka sa akin, kapatid. Kung hindi, ay sabi ko wala na. Okay, ngumiti siya. Ready, read. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Chapter 3 na ito. Chapter 1, nag-backslide siya. Chapter 2, linulun siya ng isda. Chapter 3, nailuwal siya ng isda. Mismo sa Ninive. Sabi ng Diyos, mag-preach ka dyan. Ito mga kapatid. Kay Peter naman, ay ganito. Peter, part 1, ginamit siya ng Diyos, pero remember, the background of Peter ay ganito. Peter was used by Satan to hinder the plan of God. Ito yan? Peter was used by Satan to hinder the plan of God. Pakinggan natin sa Matthew 16:21-23. 21-23. Yan. Tingnan niyo yan. Salamat naman sumasagot si Pastor. Maraming salamat. Nandiyan ka, Pastor Lopez. Pag-pray ako nakakabait talaga ng Diyos talaga. Masaya ako. Tingnan ito Basahin natin para malaman niyo si Peter. Kala niyo si Peter ay malakas na tao, hindi. Tingnan ito Ready? Begin. From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go on to Jerusalem and suffer many things of the elders and the chief priests and scribes and be killed and raise again the third day. Ano yung nangyari sa 22? Ano sa 22? Then Peter took him. Took him. And began to rebuke him, saying, be it far from the Lord. Hindi ka pwede mamatay. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw inaasahan namin. This shall not be unto thee. Ano sabi ni Jesus? 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me.
For thou sabores not the things that be of God, but those that be of the men. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, napunta ako rito sa lupa para mamatay sa sangkatauhan pagkatapos pigilan mo ako. Ano ka? Pinasukan ka ni Satanas, ano? Sabi ni Jesus kay Peter. Alam nyo, pakinggan nyo ako mga kapatid, kung kayo ay naghahadlang sa mga kasama nyo sa bahay na makinig sa salita ng Diyos, na magbasa ng salita ng Diyos, kung meron kayong kasamahan dyan na hinadlangan kayo na mag-pray, tinatawanan kayo mag-pray. Tapos, huwag yung panoorin yan, si Legacy na yan. Panoorin na lang niyo yung background niya. Ayun. Ito mga kapatid. Please lang. May mga tao na hindi nila alam na ginagamit ni Satanas yung kanilang pagsasalita. Anyone who hinders the progress, spiritual progress of others ay influenced by Satan. Salamat po kay Alexander. Lanin mo, Alexander, ikaw magluto sa Lunes, ha? Okay. Sister Marina Panopio, happy birthday! Oo, sister. Alam niyo, parang kahapon lang, no? That was 35 years ago. Di ba? Kayo ang kasama dito. Nag-win tayo ng kaluluwa, no po? At pakibalik mo nga page kasi ginamit yung cellphone ko ng pang-call. Gamitin lang yung cellphone ko maliit pag-call kayo, para mag-ring. Okay. Huwag gamitin yung monitor ko kasi hindi ko makita yung mukha ni Juan, mukha ni Jessa, mukha ni May, mukha ni Ralaya, Banaya, ayun. Okay, very good. Sabi ko na nga ba, wala nang luha ang mga ito Oo, very good. Okay, na natin mga kapatid. Hindi bawal lumuha sa harapan ng Diyos. Alam nyo, ito maaring kayo ay, sabi niyo, Pastor, meron pa ba akong second chance? Meron. Meron niya, mga kapatid. Si Peter nga, ginamit siya ni Satanas. Ibig sabihin talagang, sabi niya, Panginoon, huwag kang mamatay, sabi niya. Kasi, sabi ng Panginoon, I have one purpose to come to the world. To come and pay the sin debt. The price that you need. And that is the price of sin. He must die. Ganun yan. Kinakailangan mamatay siya. Pero sabi si Peter, wag. Number 2, Peter did not fulfill his promise to be faithful unto death to defend Christ. Yan. Gusto ko makita yan. Peter did not fulfill his promise. Nangako siya to be faithful unto death to defend Christ. Ang sabi niya rito. Tingnan natin. John chapter 13, 37-38. Ayun, nandiyan si Pastor Jason de la Cruz. Kasama ko naghalo ng semento ito Buti nakarating pa kayo pag-uwi nyo. Akala ko pagod na pagod ka na. Maghalo kami ng 7 bag na semento. Madali lang. Siyempre, nasanay kami. Ikawalo, bumabas Pastor Bukel. Maraming salamat po. Ayan. Ang bait na talaga ng Diyos. Ang sabi niya rito, John 13, 37-38. Peter did not fulfill his promise to be faithful to the Lord. Ano pa to death? Maring ganyan din, nag-umpisa ka noon, maging faithful ka. Maya-maya, na-divert ka. Tapos, siguro, hindi ako tanggapin ng Panginoon. Ano hindi tanggapin? Kaya nga nanunood ka Dahil may second time, and second chance. Narinig mo? Yeah. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Jesus answered him, tuloy nyo, wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Peter. No. Number 3. Ito na. Part 1 nito Peter betrayed Jesus by being possessed with the spirit of fear. Bantagin mo yan. Totoo yan mga kasama. Remember, there is a spirit of fear. Oo. Takot.
Taga saan ka? Taga Manila. Pagkatapos nung sinabi, anong gusto-gusto mong ulam? Ay sabi niya, ang gusto-gusto kong ulam ay pilikpikan. O hindi ka taga Maynila. Taga Cordillera ka, sabi. Ay see? Kasi may mga tao, takot sila na tinatawag silang igorot. Ang ganda nga ng lugar ng igorot dito May rice terraces bakit patakot ka? Masipag ka naman. Meron ka naman ilong. Marunong kang mawit. Marunong kang makyat ng kahoy. Makyat ng niyog. Abay, may advantage ka. Marunong ka magluto ng kahoy. Through kahoy. Marunong ka kakain ng animuhan. O kaya giwi. O kaya palali. Hindi alam ng iba yan dito In fact, dito sa bundok na yan, may mga wild grapes and wild strawberry. Don't you know that? Galing ko dyan Kaya mabuhay ka dyan sa bundok. Ang dami-daming saging dyan. Sabi ko nga, yung iba sa inyo meron pang saging ang lalaki ka dito. Ang lalaki talaga. Ayan. Talaga. Sabi ko sa inyo So, Peter betrayed Jesus by being possessed with the spirit of fear. Maring ganyan kayo. Natatakot na kayong lumabas kasi baka tawanan kayo dahil siyempre meron kayong blunder, meron kayong setback, ganun. Ay, wag! Kayo matakot. Bakit? Kung kilala niyo si Lord Jesus Christ katulad ng woman at the well, remember? Nung pinatawad ni Lord Jesus Christ, wala na, forget the past. Kaya nga sabi ng Bible, pakinggan niyo ito. Kung si Lord Jesus Christ nagsabi sa inyo, nilibing ko lahat ng kasalanan mo. Pwede ba kalimutan mo na lahat yan? Di kalimutan mo. Narinig mo ako. Kaya nga nakarating ako sa level na ganito. You know why? May mga blunder din ako. You know that? Sakit isipin. Takin mo yan, sabi ni Pastor John, you should have called me. Sabi ko, I'm sorry, sir. I'm sorry. When you ask money, you call me. Sabi sa akin. Maraming salamat po. Nagpadala siya ng pangyero sa, alam mo, kung may kaibigan ka talaga, may tiwala sa'yo. Talagang bibigyan ka ng second chance. At aawit ka ng one more chance. Ayun. Ngayon, punta ako sa Micah. Sapagkat nandirito, yung sinabi ng Diyos na lahat ng kasalanan mo, ililibing niya sa pinakailalim na dagat. Ay, sabi ko sa itong tuwa ako nung nabasa ko ito Kaya kayo dyan na nahihiya na lumabas dahil may nang biktima sa inyo, tinatawanan kayo, ay, huwag na kayo makinig dyan. Bakit? Ito nga sabi ng Book of Micah. Itong Micah na ito. Yung ganda naman kapagkalagay dito. Na ang Panginoon, pag pinatawad ka niyan, talagang pinatawad ka to the uttermost. To the uttermost talaga. Gusto ko makita nyo. Ito ang mga kapatid na sabi ng Panginoon, neither shall your heart. Ang galing naman ito. Book of Micah nito. Chapter 7 ng Book of Micah. Ito na. Ang sabi niya? Verse 8. Ang sabi niya, verse 8. Pasahan muna natin, verse 8. Nanonood si Ma'am Lina Tumangil. Happy birthday, sister. Kamusta dyan sa Hong Kong? Pinagpe-pray kayo namin yan kasi hinuli daw lahat yung mga leader ninyo dyan na nagrarally. Ay, pambira naman talaga yung mga communist. Wala nang kalayaan sa Hong Kong. Mabuti, malaya pa kayo magtrabaho dyan, sister. Okay, ready? Read. Rejoice not against me, O mine enemy. Gawin nyo yun. Kaya nga, wag na kayong mahiyaan. Ipakita ang mukha nyo ulit. May mukha naman kayo. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Kaya nga lalabas kayo dyan sa inyong lugar at pakita nyo na kayo pa rin ay gwapo, maganda dahil inaayos pa rin ng Diyos ang
You know why he rejoiced? Because God is with him. And sabi ng verse 19, look at verse 19. 7:19, mga kapatid. Kung sinabi ng Diyos, wala ka ng kasalanan, pinatawad na kita. Kung naman ganyan. Kung ipaalala ng devil sa iyo, basahin mo itong verse na ito. Ready? Begin. He will turn again. He will have, compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins into the depths of the sea. Narinig nyo yan? Kaya mo sisisirin yung kasalanan mo? Sige, tanungin kita. Kaya mo? Punta ka lang sa swimming pool, hindi ka nga makasisid doon sa ilalim. 3 feet lang, nalulunod ka na. 10 feet nga kumukuha ka ng salbabida. Mantakin mo 2,000 feet below sabi ko sa inyo, kaya nga hindi nasisid ng mga Indonesian Navy, yung mga Navy nila na lumubog sa kanilang submarine kasi 5,000 feet hindi na raw sila makahinga. Pati yung kanilang oxygen pumuputok. Sabi ng Diyos sa atin, nilibing ko na lahat ang kasalanan niyo sa pinakailalim na dagat. At sabi ni Dr. Robert Bob Woolsey, pag nilagay niya doon sa pinakailalim na dagat, maglagay din daw siya ng signboard, no fishing. Tingnan niya. Okay, mga kaibigan ko mga Amerikano, pumanaw na ho yan. Pero alam niyo mga kapatid, pasalamat ako sa mga mentor ko nyo. Kahit pinapagalitan ako, natututo ako. Ganun ba? Sabi ko, next time I will do the right thing. Okay? Next time. Kung hindi ko alam at malabo sa akin, tanungin ko, Sir, what's this? Is this 1 meter or 1 feet or 1 foot? No problem, sabi niya. I will show you. Kukuha sila ng tinatawag na metro. This is 1 meter, 39 inches. This is 1 foot, 12 inches. So, natuto ako gumawa ng mesa. Mesa means table. Ganun yan ang kasama. Sir Pastor Jake Lian. Gumagawa ng building ito. Nakita namin. Post nyo. Salamat naman. Hindi na nyo kami tinawag. At siyempre, inaasikaso natin yung malaking building dyan sa Anapatan. Sabi ko sa inyo nagdala si Pastor Frank ng 5 simento. Wala na. Kaya bibili na naman. Alam mo, anyway, madali na lang bukas na maghalo sila. Kasi may isi na lang. Mantakin nyo yung aming sinemento kanina na beam. Ito yung naglagay mo na ng bakal. Tapos naglagay ng urma. Alam niyo kung ilan? 16 meters na namin. Ilan na lang meters ang mabuhusan? Mga na lang, 10, 12 meters na lang. Di eksi na lang. In fact, madali na kasi may urma na. Kaya ganyan. Salamat po At hindi niyo na kami inistorbo na mag-build kayo. Dahil kaya na ninyo. Yun ang maganda. Di ba, Pastor Tom? Now, punta na tayo sa... Ano sinabi ko? Peter betrayed Jesus by being possessed with the spirit of fear that led him to curse and deny the one who fed him for more than 3 years. Mantag mo yan. Possessed with the spirit of fear that led him to curse and denied the one who fed him for more than 3 years. Punta tayo sa Matthew 26. 69. Tingnan niyo ito Tanglaga si Peter. Kala ko hindi nabigyan ng Panginoon second chance ito. 26. Ang sabi niya? 69. Sabihin ko sa inyo. Kaya maaaring ganun kayo na nag-umpisa kayo magbasa ng Bible, may later on na divert kayo, ng lamig kayo,
ngayon at kayo ay naubos ng luha nyo, gusto nyo bumalik sa Panginoon, ibinalik kayo ng Panginoon. Kaya, salamat, ang Panginoon ay rich in mercy. Ready, begin. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also was one with Jesus of Galilee. Anong sabi niya? Tuloy mo. Okay? Alright, tuloy natin na. Anong sinabi ni Peter doon sa babae? Antakin mo, batang babae. Takot si Peter. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him. Katulong na naman, nakakita kay Peter. And said unto them that were there, This fellow was also with, ano sabi niya? Tuloy nga na yan. With Jesus of Nazareth. Sabi niya ito, kasama mo si Jesus. Ano sabi ni Peter? And again, he denied with an oath, I do not know the man. Sabi ni Peter. 3.5 years mo pinakain? Sinuportahan mo pa sa mission? Sabihin, kilala mo si Legacy? Ay, wala kong kilalang Legacy. Birang. Pinakain kang more than 5 years. Hindi mo kilala si Legacy? At mga members Bible Baptist Church, pinakain ka? Binigyan ka pa ng Okay, 73. Sabi 73. And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, Surely thou art also one of them, for the Spirit betrayeth you. Kasi yung mga Galileans, meron silang pag-pronounce na iba. Halimbawa, Jerusalem. Ang sasabihin na, Jerusalem. So, taga-Galilee ka kasi may laim . Meron tinatawag na Jerusalem. Ibig sabihin, meron kayong gabi niluluto. Verse 74. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately what? The cock crew. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow. Ano sabi niya? Thou shalt deny me thrice. Umiyak si Peter. And he went out and wept bitterly. Umiyak siya. Sabi niya, nga pala, nangako ako na magpakatapat ako. Ngayon, hindi ko lang ni-deny si Jesus. Talagang isinumpa ako pa siya. Ngayon, part 2. Part 2 na. Kaya nga ang lesson natin, ay Peter, the man who was given a second chance to be used again by God. Gamitin ka ng Panginoon, kapatid. Katulad nitong basong ito, narumihan ito kanina kasi nagkape kami ng barako. Pero magamit ko ulit. Kasi nalinisan. Okay. Number 1, yung second chance na. Number 1, bakit nagpaggamit ulit si Peter kay Jesus? Number 1, Peter was sought by his loving Lord. Yun pala. Narinig mo? Peter was sought by his loving Lord. Ibig sabihin, sa oras na ito, dahil nanonood ka, Jesus is saying, I love you. I have still a plan for you. Pero pa kung balak sa buhay mo ganda-ganda mo, gwapo ka, talagang healthy ka, ganun. Matalino ka, unique ka. You are the only one in the whole universe. Wala ka ng kamukha. At meron akong ipapagawa sa iyo, kaya gamitin kita. Yun ang sinabi niya kay Jonah. Sabi niya, Jonah, punta ka doon sa Ninive, Sabi niya, Jonah, ayaw ko. Walang ice cream doon. Walang kuryente doon. At saka yung mga tao doon, ang papangit. Alam mo, sabi ni Lord, okay, sige. Sumakay ngayon si Jonah sa barko. Lalahanin natin kontrolado ng Diyos yung dagat, apoy, hangin, isda. Alam niyo mga kapatid, alam niyo, nagkagulo-gulo yung barko.
Kaya ito, pakinggan niyo ako. Magkagulo-gulong pamilya niyo kung lumayo kayo sa Diyos. Because science said, science if you go away from the light, surely you will go to darkness. O totoo yan, kaya ngayong gabi, halimbawa ngayong gabi, lalayo ka sa liwanag. Tuloy-tuloy ka, punta ka sa dilim. Kaya please lang, okay, lumayo kay Jesus. John 21, verse number 1. Tingnan na natin to. John 21, verse 1. Ngayon ito hinanap talaga ni Lord Jesus Christ si Peter. Kaya kayo, huwag niyong sabihin na hindi ako hinanap ng Panginoon. Anong hindi? Kayo nanonood sa television, Channel 38. The fact that you have, you are now watching me. God is saying, I love you. And I'm using that legacy to tell you, I love you. Oh, tingnan niya. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise, showed he himself. Ngayon, gusto natin po sa 3 hanggang 5. Ito agad. Nagpakita siya. This is verse 3, sabi ng Bible. Simon Peter, nandyan na si Simon Peter, said unto them, I go fishing. Mangisdaan ako, sabi niya, kasi wala na si Jesus, namatay, wala na. They said to him, we also go with thee. They went forth and then entered the ship immediately. And that night, they caught nothing. Matakin mo, mga professional fishermen ito, kahit ba lang isang maliit na pusit, walang nahuli. Matakin mo yan. Alam mo ibig sabihin ng maliit na pusit? Nung nagpunta ako sa Romblon, ang malaking pusit, sabi lang, pusit. Pero, ang maliit na pusit, pangalan ng maliit na pusit sa Romblon, yun, ganun ang pangalan ng maliit na pusit. Alala ko tuloy Lucano. Ano raw? Sabi niya, what is the small duck that is following the mother duck? Sabi daw ng Ilocano, duckling. Oh yes, yes. How do you call the big duck? Duckle. Kuna na nga ron. Duckle. Okay. Kayong Ilocano na nakuha niya na. Na dito. Sa ating lesson. Verse number 5. Na natin sa verse 5. Tingnan ito. Then Jesus said unto them, anong tawag ni Jesus kanila? A loving, word. Ano yun? Children. Meaning, he is in the place of a loving father. Sabi niya, children, have you any meat? They answered him, no. Wala nga kami nahuli. Kahit isa man lang dilis, sabi. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship. Ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of pieces. Look, listen, kapatid, whole night wala silang nakuhang isda. You know why? If you go away from the Lord, do you backslide? Loser ka. Bumalik sila kay Lord, wala pang 30 seconds, ni hagis yung lambat. Dami. You know why? Because God is Jehovah Jireh. He will always provide. He provided a way for you to be released from yesteryears of bitterness and resentment. God is so rich in His mercy that He will release you from your resentment and unforgiving spirit. He can do that. Remember, behind the clouds, the star or the sun is still shining. Behind the clouds in your soul, the Son of God is saying, I love you. I care for you. People have hurt you. You have trusted them, but they did not care. Because they have no love. Totoo yan. People don't love. Kaya nga, don't trust anybody. Look at verse 7 na. Tingnan na natin verse 7 na.
Therefore, that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Tingnan mo yan, Wala palang baro si Jesus, kaya ginawa ni Peter, kinuha yung damit niya, nilagay kay Jesus. Tingnan niya mga kapatid. And mapansin niyo ngayon, ang sinabi ni Jesus, Peter, gusto kong number 2 na, Peter. Peter was reminded that Jesus is the same yesterday and today. Ano ibig sabihin nun? Kasi ganito din yan. There was a time din na nangisda sila Peter. Wala din nakuha, zero talaga. Sa Luke chapter 5, tingnan niyo. Chapter 5. Anong sabi niya? Gusto ko makita niyo ito. 4 to 6, tingnan niyo. Wala din. Oo nga pala, sabi ni Peter, noon din, nangisda kami, wala. Oo nga pala. Ito ay, nung hindi pa napatay si Jesus dito. Yung nabasa natin kanina, resurrection ni Jesus yan. Look, verse 5. 5:4. Yan, muna. And Simon answering said, verse 4 muna. Ano sabi niya rito? Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a draught. Marami kayong mahuli. Alam siya ni Peter? And Simon Peter answering and said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Pagod na kami, Panginoon eh. Ilang beses namin, hinila, wala. Look at this verse 6. Ang sabi ni Peter, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of pieces, and their net break. Tingnan yan. Kaya, Simon Peter understood that the Jesus that he is facing, the Sea of Tiberias, is the same Jesus who had performed a great miracle when they were in the Sea of Galilee. Kapatid, please remember the blessings in bygone years. Totoo yan. Alam niyo, maalala ko, nagsimula kami rito sa Cagayan. Sabi ni Inday, mahirap. Sabi ko, Day, huwag ka mag-alala. Alam niyo, hindi naman nagtagal na kami, talagang naka-move on. Tapos ang dami ng pagkain, dami ng membro. Katapos, hindi lang yun, daming saging. Kaya, salamat. Ayun, kapatid, kung may saging lang, buhay na buhay ka na di ba? Sabi nga ng isang tao, kumakain kami ng saging. Huwag mong sabihin, unggoy kami. Ano yung sabi? Umawi siya, sabi niya. Meron na bang unggoy? Tumawag sa ambulance, dinala sa ospital. Kaya kain din kayong saging, di ba? Potassium yan eh. Okay, tuloy natin ito mga kapatid. Peter was reminded that Jesus is the same yesterday and today. And then, siyempre, forever, sabi ng Bible. Pero, nakaraan, sabi ni Peter, nga, Lord Jesus, no? Marami na huli. Ito na naman. Ito na. Next. Peter was recommissioned. Chapter 21, 15 to 17. Ito na ang paggamit ng Panginoon sa kanya. Kaya kayo dyan, hindi na yata gagamitin nyo. Mangako ka kasi, Lord, magpagamit ako sa iyo. Number 1, prayer. Mangako ka, basa ang Bible. Hindi later on, pag nagkaroon ng trabaho, alam mo ang gagawin mo, di ba? Kasi gumagastos tayo rito. Di ba? Mag-pray ka kasi. Di ba? Preacher Alayban. At saka si Ma'am Julian Makawili Karapan. Si Ma'am Jelon nandito pa. Talaga, salamat po. Totoo yan, Pastor Lopez. Hindi nagbabagong Panginoon. Totoo. Ang bait ng Panginoon. Ito nga. Daming blessing. Mapansin nyo dito sa baba. Katatanim lang ng mga kanyan, palay. Ibig sabihin, 3 months from now, ani naman.
Tayo lang talaga nagbabago. Buhok ko nagbago. Oh. Anyway, hindi pa nagbago lakas ko. Diba, Pastor Jason? Dalawa tayo naghalong semento kanina. Oh. Right. Look at 21:15 to 17. Recommission nga. Salamat po, Panginoon. Ilang beses ako nag-blunder. Pero natuto din. Kaya, alam nyo, nag-ingat talaga ako. Kaya din ako nagkakamali na, tulad ng driving. Bakit ako magkamali ng driving? Hindi pwede. Bakit? Abay, dahan-dahan ako. Overtaking ako ng kalesa, okay lang. Oh, mga bicycle. Ready? Diyan kayo, basahin nyo. Na-recommission sa kapatid. Oh. Kaya kayo dyan. Na ano? John, chapter 21. Oh, tingnan natin kung saan yung John. Nawala na yan tayong John. Verse 15. Ayaw yata magpa-recommission si Peter. Pirata si Peter. Tayo mga kapatid. Kayo mga nanonood, paring there was a time na gusto niyo maglingkod sa Panginoon. Kahit man lang, mag-pray ganun, o kaya magbisita, magsundo ng bisita noon. Wala na yung ngayon eh. Ang gagawin nyo ngayon, mag-text kayo sa mga kaibigan nyo, paano ma-save? Ready? Read. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ang sabi ni Jesus, He said unto him, Feed my lambs. Peter, may mga Kristiyano, mahihina, pakainin mo sila. Ganyan ang role ko dito mga kapatid. Kayo na nang hihina pa, natatapilok pa. I-encourage ko kayo para tatayo kayo at talagang magpagamit kayo sa Panginoon. Lamb kayo, lamb. Alam ibig sabihin ng lamb? Natitipalok pa, ha? Singkit ang mata. Umiiyak pa. Hindi pa gaano makalakad. No. Kinakailangan alalayan. Kaya sabi ni Pastor Alayban, Daniel, alalayan mo yung iba ngayon dahil marunong ka mag-preach. Look at verse 17. Gusto ko makita ito. Lambs kanina, ibig sabihin yung mga baguhan na Kristiyano. And sabi ni Lord Jesus Christ kay Peter, I recommissioned you not only to help the young and the weak people, but I want you to help even the strong people to become productive. Look at verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nanganganak na productive na, Peter, pakainin mo rin sila. Ganon ho ang broadcast na ito. May lesson tayo pang ahon sa mga mahihina pang Kristiyano. Yung mga Kristiyano na lumuluha pa, nawala ng iluha. At meron tayong mensahe sa mga Kristiyano na, sige, maging productive ka pa, kapatid. Dahil, katulad ka ni Joseph, na ipopromote ka ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, na maraming makinabang sa buhay mo. Ay, ganun yan. Kaya, meron tayong verse dito, mga kapatid, na nung si Peter was filled with the Holy Spirit, nag-preach yan. Naging productive. Acts chapter 2. Tignan nyo ngayon. Nag-preach si Peter dito. At sabi niya, kayo ay mga Hudyo, pinatay nyo si Jesus. Siya ay nabuhay muli. Pero, siya ang Lord of Lords and King of Kings. Sabi ni Peter dito. Tignan niyo ito. Gusto ko makita ang verse 41. 41. Kasi nag-preach si Peter Ano sabi niya? 41. Ipahin ko sa inyo, kung bumalik ka sa Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon beyond what what people expect you to do. Ay, nangyayari yan na sa akin.
Ready? Read. Then they that gladly receive his word. Word ni Peter yan. Were baptized. And they were baptized. And the same day, there were added unto them about, aboy, ang laking kongregasyon yan. 3,000 souls, kapatid. Dahil sa pag-preach ni Peter. Kaya, please lang, kung si Peter was the man who was given a second chance to be used by God because God sought him, ikaw hinanap ka ng Diyos sa oras nito. Mangako ka sa Diyos. Lord, guide mo ako kung anong magagawa ko. Maaring tagapag-pray. Para yung pastor na yan ay palaging merong message. Para ang Holy Spirit ay magkaroon ng freeway. Ganun yan eh. Hindi basta-basta na nandito ako sa harapan nyo gabi-gabi. Dahil maliban sa inyo, nandyan ang Panginoon na aking nakikita by faith, na alam ko nakikinig din sa aking sinasabi. At careful ako na hindi ako magkamali. Bakit? Ay pag na-offend yan, paano ng boses ko? Mabuti nga bumalik ang boses ko, di ba? Kanina, nung nasa anapatan kami, yung boses ko, naging wala na. Pero bumalik. Salamat naman. Kaya, hanggang dyan lang po ang ating lesson. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nag-pray. Papasalamat sa lahat ng nagsusuporta. At this coming week, sila Pastor Gilbert, Pastor Albert, sila nang maglagay ng yero. Wala na kasi doon. Katulad yan. Hindi na ako makapunta bukas dahil wala nang gagawin eh. Sila, kaya na nila yun eh. At least ako, nakapaghalo kami ng Pastor Jason ng marami kanina, di ba? Yes. Ay meron siyempre, ang part 2 ay meron, maraming part 2 yan. Oo nga, totoo yan. May part 2 pa yan, kapatid, ha? Dahil si Peter dito, ay, maubos ng oras ko, mag-pray na ako, pero may part 2 yan. Mag-pray kayo kasi, ha? Para tuloy-tuloy ang lesson na ito. Na meron, mantakin mo. Si Peter, akala niya wala na, nag-backslide na nga eh. Nangisda ulit. Pero hinanap ni Jesus. Let us pray. Heavenly Father, thank you because you are the same yesterday, today, and forever. When Adam and Eve had committed sin, they did hide from thy presence, yet you sought for them. And so with Peter, Lord, you sought for Peter, and you did use him again. Here are my brothers and my sisters, Lord. Yes, all of us have blunders, committed sins, and many times we have a guilty conscience. Yet, Lord, please cleanse our guilty conscience and help us to forgive ourselves by your grace and mercy so that we can move on and become like Peter to reach many souls. Thank you, Lord Jesus, for welcoming us back with your loving arms. To God be the glory now as I bless my brothers and my sisters in Jesus' name. Amen. When all that I am fighting brings me to my knees, when I feel alone and stranded and no one seems to see, I won't let this battle steal my faith. Satan won't have the victory. I'll stand upon the word of God and my spirit will be free. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched.
strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Though troubles may be great, my God is greater still. So walk out of this valley and proclaim the Father's will. When it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. I will glory in the cross, lest His suffering all be in vain. And I will weep no more for the cross that He bore. I will be an overcomer,